Malayong nayon, naroon ang isang bahay na inirahan ng mag-asawa. Pareho silang may anak na babae mula sa unang asawa nila. Mahal ng ginang ang kanyang anak. Binibigyan niya ito ng mga damit at hindi niya ito pinagtatrabaho. Kung kaya naman na naging tamad na ang kanyang anak. Nakaupo lang ito buong araw at patingin-tingin lang sa kanyang salamin. Sa kabilang banda, pinagmamalutitan naman ang isang anak ng kanyang madrasa. At bakit nakaupo ka lang dyan? Tumayo ka nga at maglinis ng bahay. Pero mama, naglinis ko ng bahay kanina umaga. Huwag kang makipagtalo sa akin. Gawin mo na lang. Niya ay pinagagawa ng kanyang madrasta ang lahat ng gawain. Paulit-ulit niya nang ginagawa ang inuutos sa kanya, pero hindi siya napapagod. Nakikita ng kanyang ama ang lahat. Nasasaktan ito para sa kanyang anak, pero wala siyang magawa. Sa paglipas ng panahon, tuluyan na nagkasakit ang ama. Kung anak, patawarin mo ako, hindi ko mabibigay sa iyo. Naku, Papa, maniwala ng ninyo. Minahal niyo ako at inalagaan mo. Ako naman po ngayon ay mag-aalaga sa inyo. Magtatrabaho po ako at napakahirap po nito para sa atin, pero malalagpasan natin ito. Hindi ko naisip yun. Ipapadala ko siya sa mayamang pamilya para makapagtrabaho doon. Magtatrabaho siya para makaipon ng pera at mapupunta sa akin lahat ng ipon niya. Makukuha na namin ng anak ko ang pinapangarap naming buhay. Tama ka! Alam nating may sakit na ang iyong ama, hindi ba? At sa isa pa, marami gastusin dito. Bakit hindi ka nga mamasukan sa isang mayamang pamilya? Pwede kang maging tagapagsilbi. Ang lakas na loob mo, bakit hindi yung anak mo ang pagtrabuhin mo? Pwede naman yun. Yun nga lang, hindi pwede dahil madudumihan ang kanyang mga magandang kamay at paa. Maganda ang anak ko para magtrabaho. At isa pa, nagtrabaho siya. Ha 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 ha! Naumagahan, naghanda na sa pag-alis ang dalaga. Maghahanap siya ng mayamang pamilyang pagtatrabahuan. Hindi man lang siya binigyan ng pagkain o inumin ng kanyang madrasa, pero hindi niya ito alintana.